Uy, mga kaibigan! Welcome back sa aking channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang medyo nakakalito pero importanteng topic, ang pagkakaiba ng bansa at estado. Sige, simulan natin sa bansa. Ano nga ba ang bansa? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer. The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Ang bansa ay grupo ng mga tao na may parehong kultura, gaya ng wika, relihiyon, tradisyon, at kasaysayan. Parang isang malaking pamilya na magkakasama dahil sa mga pinagdaan at paniniwala. Tayo, halimbawa, kung tayo ay Pilipino, parte tayo ng bansang Pilipinas. Kahit iba-iba ang dialekto natin tulad ng Tagalog, Bisaya o Ilocano, pareho ang ating kasaysayan at kultura tulad ng pagmamahal natin sa bayanihan at ado. Pero heto ang twist. Hindi lahat ng bansa ay may sariling estado. Halimbawa, ang mga Kurd sa isang bansa na may sarili nilang wika at kultura pero wala silang sariling estado. Nakakalat sila sa iba't ibang bansa tulad ng Iraq, Turkey, Syria at Iran. Isa pang halimbawa, ang mga katutubong tribu natin sa Pilipinas tulad ng Igorot at Lumad. Parte sila ng bansang Pilipino pero may kakaiba silang kultura. Ngayon, lipat naman tayo sa estado. Ang estado ay isang organisasyong politikal na may apat na elemento: teritoryo, populasyon, gobyerno, at soberanya. Sa madaling salita, ang estado ay may malinaw na hangganan, mga taong nakatira sa loob ng hangganan, organisadong gobyerno, at kapangyarihang gumawa ng sarili nitong desisyon. Ang Pilipinas ay isang estado dahil mayroon tayong Luzon, Visayas, at Mindanao bilang teritoryo, populasyon, gobyerno, at soberanya. Pero tandaan, ang estado ay hindi basta grupo lang ng mga tao. Ito ay isang organisadong sistema. Ang ating gobyerno ang nagpapanatili ng kaayusan sa loob ng ating bansa. Kaya, ano ang pangunahing pagkakaiba ng bansa at estado? Ang bansa ay tungkol sa pagkakakilanlan at pinagsasaluhang kasaysayan. Ang estado ay tungkol sa organisasyong politikal at soberanya. Pagkumparahin natin, bansa, estado, grupo ng mga tao na may parehong kultura, wika at kasaysayan, organisadong gobyerno na may malinaw na teritoryo. Halimbawa, ang mga Kurds, Cherokee at iba pang mga tribu. Halimbawa ang Pilipinas, Japan at France. Maaring walang sariling gobyerno o teritoryo. Laging may malinaw na gobyerno at hangganan. Kapag nagtagpo ang bansa at estado, ito ay tinatawag na nation-state o bansang estado. Ang Japan ay isang magandang halimbawa dahil halos lahat ng tao doon ay kabilang sa isang bansa. Bakit nga ba mahalaga ito? Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng bansa at estado ay makakatulong sa atin na maintindihan ang mga issue sa mundo tulad ng geopolitics, mga kilusan para sa kalayaan at pagkakakilanlan. Isipin natin ang Palestine at Kurdistan. Sila ay mga bansa na lumalaban para magkaroon ng sariling estado. O tignan natin ang mga bansang tulad ng Estados Unidos at India kung saan maraming bansa ang magkakasama sa isang estado. At diyan nagtatapos ang video natin ngayon. Sana mas malinaw na sa inyo ang pagkakaiba ng bansa at estado. Kung nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Manatiling mausisa at kita-kits sa susunod. Paalam! Thanks for watching.